May baby kami! May baby ako! Wala akong utang sa Meralco! Taga-saan ka, kuya? Ano ka, magdanakaw? Ba't mo ninanakaw yung metro, kuya? Ang lakas naman ng loob mo. Tay, kunin mo yung susi. Hi everyone! Meron pong isang kawatan na lalaki kung saan ay ang trip niya ay magnakaw ng metro ng Meralco. Sa video na ito ay panoorin natin si Boy Contador na tumitira ng metro para mahuli na siya dahil hanggang sa ngayon ay gumagala pa. Panoorin natin ang video na ito. Nagumpisa ang video sa isang lalaki na tila may putok ang pinipilit tanggalin ng metro ng isang bahay. Oh, talaga tatawag ako. Ayan po, tinanggal po yung metro. Tapos pumutok na po. Ayan, may witness po si ate po. Napagutusan na po eh. May baby kami! May baby ako! Wala akong utang sa Meralco! Ba't mo tinatanggal? Tingnan mo. Ang diskarte pala ni Boy Putok ay magbibigay siya ng peking bill, pero mapapansin nyo na 20-25 pa itong bill na ito. Sino nagutos sa'yo? Ang binigay po sa akin na bill, taga-Batasan po, Juliet C. Labajo. Ayan po, binigay sa akin. Taga-saan ka, kuya? Ano ka, magdanakaw? Ha? Ba't mo ninanakaw yung metro, kuya? Ang lakas naman ng loob mo. Tay, kunin mo yung susi. Susi. Nandun sa kusina. Humingi naman ng tulong ang babae sa napadaang lalaki, pero tila natakot ang lalaki at maya-maya ay pumutok ng kuryente dahil kay Boy Putok. Sir! I don't know this man! He removed our electricity! Oh my God! Oh my God! Oh my God! Call the police, sir! Please, sir! Ate, tinanggal niya yung metro namin! May baby ako! I have a baby! Maya-maya ay sumibat na si Boy Putok at sinabi pa niya sa isang lalaki na taga Meralco daw siya. Pero isa itong kasinungalingan dahil ang intensyon niya ay magnakaw. Sige po, babalik pa ako. Pumutok na po! From Meralco. Route lang po. Hindi! He's not in the Meralco. Hindi po siya employee ng Meralco. Binigay niya po sa aking bill ato, yung taga Batasan daw po. Kung sino man po nakakakilala dito kay Boy Putok, ay pakicomment naman po dito sa video na ito dahil habang ginagawa ang video na ito ay hindi pa din nahuhuli si Boy Putok. Dumating agad ang taga Meralco at inayos agad ang sinira ni Boy Putok kung saan ay naglagay sila ng bagong kontador. Mainis! Sir, maraming salamat po sa mga tulong nyo, mga poging taga Meralco po. Ayan. Ginabit na po ang ating... Tingnan mo nga daw, mahal. Ha? Okay na, boss. Nagpapasalamat din ang babae sa kapulisan upang siguraduhin ang kaligtasan ng babae. Yan, thank you po sa Meralco, sa tatlong grupo po ng Meralco yung nagpunta dito. Pati po sa PNP yung police po natin sa Tagumpay. Maraming salamat po sa agarang aksyon. Ayan, sa HOA po, kay press po, salamat po. Ayan, meron na po tayo ulit. Ayun, kinabit na po yung ating bagong metro po. Maraming salamat po sa tulong nyo. Ayan po. Kanina 3 sasakyan po sila eh. Ayon naman sa magandang babae ay hindi pa din nahuhuli si Boy Putok, pero dahil sa social media ay paniguradong lilitaw siya. Wala pa pong update sa magnanakaw. Hindi pa rin po siya lumilitaw, pero I know po na sa pamamagitan po ng video na pinost ko ay mahuhuli rin po siya at lilitaw po siya at masasabihin niya po kung sino po yung mastermind ng kuha ng aming metro po. Dito ay kinumpirma ng magandang babae na sinabi ng Meralco na hindi nila empleyado ang lalaki na nagnakaw ng metro. Hindi ko po alam talaga, sir.
Hindi ko po alam talaga kung sino yung lalaki na yun. Wala po kami idea. Bali, yun po. Info na, confirm na po, hindi po nila trabahador or employee po yung yung kumuha po, yung lalaki, I mean. Hindi po taga Meralco po daw talaga yon. And yung legal team na po ng Meralco, yung magsasagawa ng kanilang sariling investigation para po dun sa kumuha ng metro. At pag po nalaman kung sino, kakasuhan po nila yon. Kasi kahit ano pa pong reason, at kahit may nag-utos pa po sa tao na yon, kung sino po yung kumuha ng metro, is hindi daw po dapat galawin yung metro kasi private property na po ito ng Meralco. Hindi pa po nahuli. Ang nakakagulat dito ay maraming trolls ang naninira kay ating maganda, pero nilinaw ni ate na advance pa nga ang kanilang renta ng 1 buwan. Hindi po totoo yun. Totoo po, renter po kami dito. Pero, meron po kaming 1 month deposit pa na natitira sa aming bahay. So, hindi po totoo yung hindi ako nagbabayad ng rent. Yung dami account po na nagko-comment sa comment section po natin is pawang kasinungalingan po yung kanyang sinasabi. Kasi kung totoo po yun, dapat lalantad siya as siya, mismong siya, kung sino man siya. Kaso kagagawa lang ng account niya. So, paano po niya ipagtatanggol yung sarili niya na legit yung sinasabi niya? Nagpapasalamat naman ang magandang babae sa Homeowners Association at sa mga renter din na nagtanggol kay ate dahil siya na nga itong ninakawan ay may kumakalat pang fake news. Opo, binigyan po ng bagong metro. Ayan po. Maraming salamat po sa mga tao na nandito sa mga comment section po natin na nagtatanggol po sa akin. Alam ko meron din pong mga renter. May mga renter din po dito na alam nila yung policy, yung rules na hindi pwedeng gawin to ng landlord. If ever yung landlord po yung nag-utos dito. Pero wala pa po akong wala pa akong pinipinpoint na siya talaga gumawa nito. Kumbaga maggagawa pa po ng investigation. Nakagawa na po kami ng spot report para po sa sa police station and sa po natin, sa barangay, sa HOA. Kaya po nagpapasalamat po ako sa presidente ng HOA natin. Pumupunta po talaga sila dito para kamustahin kami ng mga anak ko. Dito ay naisip ng magandang babae na lumabas sana at pigilan si Boy Putok, pero buti na lang at naging kalmado siya at naisip niya na delikado yun. Sa mga guards na umaksyon din naman po, hindi ko po sila sinisisi dun sa oras na hindi po nila ako natulungan agad. Kasi po, noong mga oras na yon para po sa mga negative comments po, ang sagot ko lang naman po dyan is, hindi ko na po magawang lumabas ng bahay. Nakalak po, ito po, may susi po yung gate namin. Hindi ko po na inisip na lumabas pa, tas aawatin si kuya. Kasi may hawak siyang screwdriver. Pati nga po yung half stroke kong tatay na utusan ko sa taranta ko kasi sabi ko kunin yung susi, lalabas ako. Pero mas pinili ko na lang yung safety namin ng mga anak ko. Kaysa naman lumabas po ako, 'di ba? Lalabas pa ba ako? Di baling makuha yung metro. Sabi nga po ng Meralco, okay lang yung metro kasi maano naman yan mapapalitan pero yung buhay hindi na po eh. Sinabi naman ni ate na kung talaga may problema ang bill, ay bakit kinabitan pa ulit sila ng bago? At tiniyak din ng Meralco na hindi nila empleyado si Boy Putok. Kung aware po ang Meralco, hindi na po ito para ibalik. Tama po. Kung aware po ang Meralco sa ginawa niyang pagkuha, hindi po para pumunta dito yung tatlong team ng Meralco na taga-QC pa, 'di ba po? Para ikabit ito, kamustahin ako, tapos gagawa din sila ng report nila para po syempre, gusto ko rin po linisin yung pangalan ng Meralco. Pasensya na po sa inyo sa Meralco kung nakaladkad po yung pangalan ninyo. Pero again, confirm po, hindi po sa kanilang tao yun. Kasi po, hindi po naka-uniform, walang ID. Proper uniform, hindi po naka-proper uniform, walang ID. Tapos, hindi nakasasakyan ng pang Meralco. Wala pong binigay na order from Meralco na tatanggalin niya yung metro namin. Maraming salamat po. Sa huli ay nagpasalamat si ating maganda sa mga taong tumulong sa kanya.
Ma'am Zea, thank you po. Ayan. Thank you po ulit sa, sa HOA, kay Press po, sa Barangay San Isidro, sa Police, Tagumpay po, sa main po. Tapos, ayan po, sa Meralco po. Maraming salamat po. At yan po, ang tila makapigil hiningang eksena kung saan ay nakita natin kung paano umatake si Boy Putok. Ang mga nakita natin dito ay ang peking bill na ipinakita ni Boy Putok na 2025 pa. Yung pagsabi ni Boy Putok na taga Meralco siya, pero kinumpirma ng Meralco na hindi nila empleyado ang nasabing lalaki. At kung totoo ang sinabi ng lalaki na napag-utusan siya, ay sino ang taong yun? Ang hinala ko dito ay ang dalawang salita na nag-uumpisa sa letter L. Dahil mismo ang babae ang nagbanggit noon pero hindi siya sigurado. Pero ang malinaw dito ay sa itong sapilitang pagkuha ng walang basbas, kaya dapat malagot si Boy Putok sa batas. That's all everyone. Salamat sa inyong panonood. This is Chuck and you're watching Biker Drone.